Kamusta po? Ako po si Dr. Mila De La Paz, isang board-certified na gynecologist na may higit 30 taon na dedikasyon sa pagtulong sa mga kababaihan, lalo na po sa mga higit 60 taong gulang na harapin ang mga pagbabago na kaakibat ng pagtanda at suportahan ang kanilang kalusugan, kumpiyansa at pangkalahatang kalidad ng buhay. Paano kung sabihin ko sa inyo na isa sa mga pinakatahimik na hinahanap na tanong ng mga nakatatandang kababaihan ngayon ay hindi tungkol sa bone density o blood pressure, kundi tungkol sa itsura at pakiramdam ng kanilang ari. Totoo po iyan. At ang nakagugulat na bahagi ay karamihan sa mga payo na natatagpuan ng mga kababaihan online ay hindi lang nakalilito. Maaari pa itong maging mapanganib. Sa buong karera ko, nakita ko kung paano naaapektuhan ng pagtanda hindi lamang ang katawan, kundi pati na rin ang pananaw ng isang babae sa kanyang sarili. At oo, kasama po riyan ang mga alalahanin tungkol sa kung paano nagbago ang mga bagay sa ibabang bahagi. Ito po ang hindi na pagtatanto ng karamihan. Maraming kababaihan na nag-aalala sa mga pagbabagong ito ay dumaranas ng normal na prosesong may kinalaman sa edad. Ngunit ngayon, kinumpirma ng siyensya ang isang kahangahangang bagay. Kahit walang operasyon, may mga ligtas at subok na paraan upang maibalik ang ginhawa at kumpiyansa kung alam ninyo kung ano ang hahanapin. Sa ating talakayan ngayon, matutuklasan ninyo ang 4 na paraan na suportado ng mga klinikal na pag-aaral, ang nakagugulat na papel ng therapy, at kung aling mga option sa operasyon ang dapat ninyong pag-ingatan. At manatili po kayo sa akin dahil bago tayo matapos, ibabahagi ko ang isang paraan na nakita ng aking mga pasyente na may pinakamalaking tagumpay, walang scalpel, walang gimmick, puro resulta lamang. Bago natin talakayin ang siyensya sa likod ng kung ano talaga ang epektibo, kailangan nating magsimula sa isang mas malalim na katotohanan, ang bahaging hindi kailanman binibigkas ng karamihan sa mga kababaihan, ngunit tahimik nilang dinadala araw-araw. Dahil hanggat hindi natin nauunawaan ang emosyonal na bigat sa likod ng tanong, hindi natin lubos na mapahahalagahan ang kapangyarihan ng sagot. Pag-usapan po natin ng tapat ang isang bagay na halos hindi sinasabi ng malakas ng karamihan sa mga kababaihan, lalo na habang sila ay nagkakaedad. Ang katotohanan ng pag-aalala tungkol sa ating nagbabagong katawan ay hindi basta-basta nawawala sa pagtanda. Sa katunayan, para sa maraming kababaihan na higit sa isinta ang emosyonal na bigat ng pag-aalalang iyon, ay kadalasang nagiging mas mabigat, hindi mas magaan. Hindi na lamang ito tungkol sa itsura. Ito ay nakatali sa mas malalalim na issue tulad ng kumpiyansa, pagkakakilanlan pagkababae, at ang takot na mawala ang koneksyon, pisikal man o emosyonal sa isang partner. At kahit pa sa lahat ng medikal na usapan na mayroon tayo ngayon tungkol sa pagtanda, ang isang paksang ito ay nananatiling nakabaon sa katahimikan. Ang katahimikan na yan ang dahilan kung bakit tayo naririto ngayon. Hindi po ako narito para mag-alok ng mga gimmick o walang lamang pangako. Hindi ninyo ako maririnig na magsalita tungkol sa mga milagrosong cream, kahina-hinalang suplemento o mapanganib na mga shortcut. Sa halip, nais kong ibigay sa inyo kung ano ang malinaw na naidokumento sa medikal na pananaliksik, mga tunay na solusyon na nakaugat sa siyensya. Ito ang mga paraan na pinag-aralan at inilathala ng mga gynecologist sa mga peer-reviewed journal. Ito ang mga pamamaraan na nagdulot ng mga resulta, lalo na para sa mga kababaihan na higit sa 60 na nahaharap sa tahimik na mga inseguridad at nagtatagal na mga katanungan. Magsimula po tayo sa pinakamahalagang katotohanan. Karamihan sa mga kababaihan na nag-aalala tungkol sa itsura ng kanilang ari ay perpektong normal. Maaring nakakagulat iyan, ngunit malinaw ang sinasabi ng anatomya. Ang itsura ng vulva ay mas higit na nagkakaiba-iba kaysa sa halos anumang bahagi ng katawan ng tao. Subalit sa isang kulturang puno ng hindi makatotohanan at kadalasang digital na binagong mga imahe,
Napakaraming kababaihan ang nakakaramdam na ang kanilang sariling katawan ay may depekto. Ipinapakita nito ang isang mahalagang bagay. Ang issue ay hindi palaging tungkol sa anatomya. Ito ay tungkol sa perception. Ang medikal na katotohanan ay pagkatapos ng menopause, ang pagbaba ng antas ng estrogen ay humahantong sa mga pagbabagong kilala bilang genitourinary syndrome of menopause o GSM. Maaari itong magdulot ng panunuyo ng ari, pagnipis ng mga tissue at pagkawala ng elasticity. Ito ay mga tunay na pisikal na pagbabago, ngunit ito rin ay malulunasan. Kaya bakit napakaraming kababaihan pa rin ang nakakaramdam na sila ay hindi sapat? Dahil sa isang bagay na tinatawag na genital self-image anxiety. Ito ay isang kinikilalang anyo ng body dissatisfaction, isang sobrang pag-aalala tungkol sa hindi pagkakaroon ng tamang itsura. At para sa ilang kababaihan, ito ay nagiging araw-araw na pinagmumulan ng pagkabalisa. Maaari nilang ikumpara ang kanilang sarili sa mga hindi makatotohanang imahe isaloob, ang mga inaasahan ng kultura at tahimik na magtaka kung sila ba ay mas mababa na bilang isang babae. Ang pagkabalisa na ito ay maaaring kumalat sa bawat sulok ng buhay, mga relasyon intimasiya, pagpapahalaga sa sarili, at maging sa pisikal na kalusugan. Ngunit narito ang nakapagpapasiglang bahagi, may mga ligtas unti-unti at napatunayang paraan upang pamahalaan ang mga pagbabagong ito at maibalik ang ginhawa. Ang mga pamamaraang ito ay hindi kayo babaguhin sa isang gabi at nangangailangan ito ng pasensya, ngunit gumagana ito. At para sa mga nakatatandang kababaihan, maaari itong mag-alok hindi lamang ng pisikal na mga resulta, kundi pati na rin ng emosyonal na katiyakan at panibagong kumpiyansa. Kaya diyan tayo susunod na pupunta. Sa mga susunod na seksyon, gagabayan ko kayo sa 4 na non-surgical evidence-based na mga teknik na maaari ninyong pagkatiwalaan, kasama ang 3 surgical procedure na umiiral, ngunit may mga tunay na panganib. Karapatan ninyo ang kalinawan, karapatan ninyo ang mga opsyon na nakabatay sa katotohanan, at higit sa lahat, karapatan ninyong maging komportable sa inyong katawan sa anumang edad. Mga non-surgical na teknik na mapagkakatiwalaan mo. Ngayon magsimula tayo sa una at pinakamahalagang kategorya. 4 na non-surgical na teknik na siyentipikong pinag-aralan, klinikal na naidokumento, at napatunayang nakakatulong sa mga kababaihan na ligtas na maibalik ang kalusugan at kumpiyansa ng ari, lalo na sa pagtanda. Una, psychological counseling. Ang unang hakbang na kadalasan ay ang pinakamakapangyarihan. Kung may isang bagay akong natutunan pagkatapos ng mga dekada ng pagtatrabaho sa mga nakatatandang kababaihan ito, iyon ang isip ay kasing halaga rin ng katawan. At pagdating sa mga alalahanin tungkol sa ating nagbabagong katawan, kadalasan ng isip ang nagdadala ng pinakamabigat na pasanin. Iyon ang dahilan kung bakit ang psychological counseling, bagamat madalas na hindi napapansin, ay hindi lamang ang unang hakbang. Ito rin ay madalas na ang pinakatransformatibo. Nakaharap ko na ang mga kababaihan sa kanilang 60s, 70s at kahit 80s na gumugol ng maraming taon sa pagkahiya sa kanilang mga katawan. Hindi dahil sa sinabi ng doktor sa kanila, hindi dahil sa anumang tunay na medikal na issue, kundi dahil sa isang tahimik at nagtatagal na paniniwala na sila ay hindi na tama. Ang paniniwalang yon kapag hindi napigilan ay nagsisimulang sirain ang kumpiyansa. Lumalaganap ito sa intimasiya. Ginagawa nitong ganap na kahihiyan ang mga tahimik na pagdududa. At minsan ito ay nagiging isang palaging paulit-ulit na pag-iisip, lalo na pagkatapos ng pagre-retiro, kung kailan mas maraming oras ang mga kababaihan na mag-isa sa kanilang mga iniisip. Ngunit narito ang hindi kapani-paniwala. Kapag ang mga babaeng ito ay ginabayan sa propesyonal na pagpapayo ng isang taong nakauunawa sa emosyonal na bigat ng pagkakakilanlan at pagtingin sa sarili ng isang babae
Madalas silang nakararanas ng pagbabago na hindi kayang ibigay ng anumang pamamaraan. Nagsisimula nilang paghiwalayin ang katotohanan sa takot. Natututunan nila na ang kanilang halaga ay hindi nakatali sa isang kabataang itsura at humihinto sila sa paghabol sa isang bersyon ng pagkababae na tinukoy ng paghahambing pantasya o kahihiyan. May tunay na siyensya sa likod nito. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang mga kababaihan na sumasailalim sa psychological therapy para sa mga alalahanin sa genital self-image ay madalas na tinatalikuran ng ideya ng mga pisikal na pamamaraan ng tuluyan. Hindi dahil sa sumuko na sila, kundi dahil sa wakas ay nagkaroon sila ng kapayapaan sa kanilang mga katawan. Nawawala ang kanilang pagkabalisa. Gumaganda ang kanilang mga relasyon. Nagsisimula silang muling kumonekta sa kanilang mga partner at sa kanilang sarili sa mga paraan na matagal nang natabunan ng tahimik na kawalan ng kapanatagan. At magiging tapat ako, mas marami akong nakitang pangmatagalang kasiyahan mula sa ilang tapat na sesyon ng therapy kaysa sa mga mapanganib na pamamaraan. Dahil kapag panatag ang puso, humihinto ang isip sa paghabol sa mga imposibleng ideal. Naiintindihan ko po na para sa ilan sa inyo ang ideya ng therapy ay maaring bago o hindi komportable. Marami sa atin ang pinalaki na tiisin ang sakit, hindi pag-usapan ito. Ngunit walang kahinaan sa pagkontrol sa iyong kalusugang pangkaisipan. Sa katunayan mayroong lakas sa pagharap sa iyong mga takot ng direkta at karunungan sa pag-unawa na ang problema ay maaring hindi ang iyong katawan, kundi ang kwentong sinasabi mo sa iyong sarili sa loob ng maraming taon. Kung binabasa ninyo ito at tahimik na tumatango, iniisip, parang ako yan. Hinihimok ko kayong magsimula rito, maghanap ng isang tagapayo na dalubhasa sa kalusugan ng kababaihan o sexual wellness. Magsalita ng tapat. Alisin ang bigat na iyong dinala. Dahil sa sandaling huminto ka sa pagtakbo mula rito, ay madalas na ang sandali na magsisimula kang makaramdam ng kalayaan. Pangalawa, topical estrogen therapy, ang tanging paggamot na tunay na nagpapagaling sa atrophy. Sa lahat ng mga tanong na natatanggap ko mula sa mga nakatatandang kababaihan, ang pinakakaraniwan ay ito, Doktora, mayroon po ba akong magagawa para tuluyang maibalik sa dati ang mga pagbabagong ito nang walang operasyon? At ang tapat na sagot ay oo. Ngunit nangangailangan ito ng pasensya, dedikasyon at tamang gamit. Ang gamit na yon ay localized estrogen therapy. At hindi tulad ng napakaraming produkto na makikita ninyo online o sa mga anunsyo, ito ay suportado ng tunay na siyensya. Naaalala ko ang isang pasyente, si Elena. Nasa unang bahagi ng kanyang 70s. Siya ay isang retiradong guro praktikal lohikal, walang paligoy-ligoy. Lumapit siya sa akin, hindi dahil desperado siya, kundi dahil mausisa siya. Sabi niya, kung may isang bagay na talagang gumagana, susubukan ko ito ng husto, pero wala akong panahon para sa mga panlilinlang. Pinahalagahan ko ang kanyang pagiging prangka. Kaya sinabi ko sa kanya ang tungkol sa local estrogen therapy, ang isang paraan na ipinakita sa mga peer-reviewed na pag-aaral na lumilikha ng tunay at nasusukat na mga resulta para sa kalusugan ng ari. Ganito po ito gumagana, isang napakababang dosis ng estrogen ang direktang inilalapat sa mga tissue ng ari, karaniwan sa pamamagitan ng isang cream, isang maliit na tableta o isang nababaluktot na singsing. Mukhang simple at sa teorya ganoon nga, ngunit hindi ito mabilisang solusyon. Karamihan sa mga kababaihan na nakakakita ng mga resulta ay gumagamit ng therapy ng tuloy-tuloy sa loob ng ilang linggo o buwan. Ito ay isang mabagal na proseso, ngunit gumagana ito sa pamamagitan ng direktang pagpapanumbalik ng kalusugan ng mga tissue, pagbuo muli ng collagen at elasticity, pagpapataas ng daloy ng dugo at pagpapabuti ng natural na lubrikasyon. Sa paglipas ng panahon, humahantong iyon sa isang tunay na paggaling ng vaginal atrophy. Sa pinakasikat na mga pag-aaral,
Naranasan ng mga kababaihan ang malaking ginhawa mula sa panunuyo sakit habang nakikipagtalik at madalas na paghihi. Maaaring hindi ito parang isang pagbabago sa itsura, ngunit para sa maraming kababaihan, ang pagbabalik ng ginhawa ay nagdudulot ng malaking pagtaas ng kumpiyansa. Higit sa lahat, isa ito sa iilang paraan na nagpakita ng pare-parehong resulta ng walang mga panganib ng operasyon o hindi reguladong paggamot. Ang nagpapabisa sa paraang ito ay ang pagiging consistent. Hindi mo ito maaaring gamitin paminsan-minsan at umasa ng mga himala. Ito ay para sa mga kababaihan na seryoso na handang sumunod sa isang simpleng routine at nakauunawa na ang pagbuti ay isang proseso, hindi isang pangako. Ngunit ang gantimpala ay hindi lamang pisikal, ito ay psikolohikal. Mayroon akong mga pasyente na bumalik, pagkalipas ng ilang buwan, hindi lamang may pisikal na ginhawa, kundi may panibagong pakiramdam ng pagmamay-ari sa kanilang kalusugan at pagkakakilanlan. Siyempre, mahalagang kumonsulta sa inyong doktor upang malaman kung ito ay tama para sa inyo. Bagamat sa pangkalahatan ay napakaligtas, dapat ninyong talakayin ang inyong buong medikal na kasaysayan. At gaya ng sinabi sa akin ni Elena, pagkalipas ng 6 na buwan na may ngiti ng pagmamalaki, hindi ito mahika pero gumana at mas maganda ang pakiramdam ko na may ginawa ako tungkol dito. Pangatlo, vaginal moisturizers and lubricants. Mabuti para sa ginhawa, hindi para sa pagbabalik sa dati. Mayroong isang bagay sa isang estante na puno ng mga produkto na nagbibigay ng pag-asa sa mga kababaihan. Marami na akong nakatatandang pasyente na pumasok sa aking opisina na may hawak na vaginal lubricant at nagtatanong, "Maaayos po ba nito ang panunuyo kung gagamitin ko ito araw-araw?" At lagi ko silang sinasagot ng may katapatan at paggalang dahil sa likod ng tanong na yon ay isang mas malalim na pagnanais na mabawi ang kontrol na maging komportable muli at maniwala na may isang simpleng bagay na maaaring maibalik ang kinuha ng panahon. Hayaan ninyong simulan ko sa pagsasabing ito. Ang mga vaginal moisturizer at lubricant ay mahusay na mga kasangkapan, ngunit hindi para baligtarin ang vaginal atrophy. Ang magaling nilang gawin ay magbigay ng agarang ginhawa at bawasan ang pagkiskis na ginagawang kasiya siya muli ang intimasiya, lalo na kapag ang edad o mga medikal na kondisyon tulad ng paggamot sa kanser ay nagpahirap sa mga bagay-bagay. Para sa layuning iyon, sila ay makapangyarihan na patunayan at maaasahan. Ngunit kung ang iyong layunin ay ibalik ang kalusugan ng pinagbabatayang tissue, dapat mong malaman, sa simula pa lang, hindi sila idinisenyo para diyan at ipinapakita ng mga pag-aaral na hindi sila naghahatid ng ganoong uri ng resulta. Gayunpaman, nakita ko mismo kung paano binabago ng mga produktong ito ang mga buhay, hindi dahil binabago nila ang anatomya, kundi dahil ibinabalik nila ang intimasya. Isa sa aking mga pasyente, si Diana, 68 taong gulang, ay nakipaglaban sa sakit habang nakikipagtalik sa loob ng maraming taon pagkatapos ng paggamot sa kanser sa suso. Hindi siya maaaring gumamit ng mga hormone at natatakot na ang intimasya ay naging isang bagay na ng nakaraan. Ngunit nang magsimula siyang gumamit ng isang dekalidad na pang-araw-araw na moisturizer at isang lubricant para sa pakikipagtalik, nagbago ang lahat. Hindi lamang nito pinayagan siyang magkaroon ng komportable at walang sakit na pakikipagtalik, kundi ibinalik din nito ang isang bagay na mas mahalaga, ang kanyang koneksyon sa kanyang asawa. Sinabi niya sa akin, "Nararamdaman kong muli ang pagiging malapit sa kanya. Iyon ay isang bahagi ko na akala ko ay nawala na magpakailanman." Para sa maraming nakatatandang kababaihan, iyon ang tunay na panalo. Ang mga moisturizer ay regular na ginagamit kada ilang araw upang mag-hydrate ng mga tissue ng ari, habang ang mga lubricant ay ginagamit bago o habang nakikipagtalik upang magbigay ng pansamantalang kadulasan. Madali silang gamitin, non-invasive at ligtas. Walang operasyon, walang gamot,
at walang mga side effect maliban sa posibleng pagiging sensitibo sa ilang sangkap. At bagamat hindi nila maibabalik ang atrophy, maaari nilang suportahan ang iyong mga layunin ng hindi direkta sa pamamagitan ng paggawa ng pakikipagtalik na posible at kasiya siya. Para sa mga kababaihan na gumagamit din ng estrogen therapy o sumasailalim sa iba pang paggamot, ang mga produktong ito ay mahahalagang pandagdag. Kaya kung nakararanas ka ng discomfort o nais mo lamang manatiling handa sa mga pagbabagong may kinalaman sa edad ang mga moisturizer at lubricant, ay maaring maging isang mahalagang bahagi ng iyong toolkit. Maaring hindi nila muling itayo ang tissue, ngunit nagdaragdag sila ng isang bagay na kasing halaga, ginhawa, kumpiyansa, at pagiging malapit. Pang-apat, iwasan ang lahat ng rejuvenation injections. Masyadong mataas ang mga panganib. Sana hindi na kailangang sabihin ang bahaging ito, ngunit kailangan ng malakas at malinaw. Kung kayo ay nag-browse online, nag-scroll sa social media, o nakakakita ng mga anunsyo mula sa mga medispa na nangangako na pababatahin ang inyong ari sa pamamagitan lamang ng ilang mabilis na ineksyon, kailangan ninyong huminto at makinig ng mabuti. Nakita ko na kung ano ang nangyayari kapag ipinagkakatiwala ng mga kababaihan ang kanilang tiwala sa mga shortcut na ito, at ang mga resulta ay madalas na nakapipinsala, hindi lamang sa pisikal, kundi pati na rin sa emosyonal at pinansyal. Hayaan ninyong ibahagi ko ang isang kwentong hindi ko malilimutan. Isang pasyente ko si Susana ay dumating sa akin matapos sumailalim sa isang tinatawag na O-shot procedure na natagpuan niya sa isang lokal na klinika. Siya ay nasa unang bahagi ng kanyang 60s, kamakailan lamang na biyuda at nakakaramdam ng kahinaan. Isang magarbong website ang nakakumbinsi sa kanya na ang ilang ineksyon ng kanyang sariling blood plasma ay makakatulong sa kanyang pakiramdam na mas bata at mas tumutugon sa sexual na paraan. Ang nakuha niya sa halip ay isang talamak na impeksyon, masakit na peklat at isang ganap na pagkawala ng kanyang dating pakiramdam. At ang pinakamasama sa lahat, nang sinubukan niyang kontakin ang provider para sa tulong, nagsara na ang klinika. Ang mga ineksyon na ito na madalas na ibinebenta bilang O-shot gamit ang platelet-rich plasma o PRP o G-spot amplification. Gamit ang mga filler ay ina-advertise bilang medical na ligtas, kahit na natural. Ngunit narito ang katotohanan, wala sa mga injectable procedure na ito ang aprobado ng FDA para sa paggamit sa ari, at wala sa mga ito ang inirerekomenda ng American College of Obstetricians and Gynecologists o anumang kagalang-galang na medikal na asosasyon. Sa katunayan, ang mga klinikal na pag-aaral ay lubhang kulang at ipinakita ng mga ulat na ang mga sangkap na ito ay maaring magdulot ng masakit na bukol, pinsala sa nerve infection at nabagong pakiramdam. Ang ilang mga komplikasyon ay hindi lumalabas hanggang sa lumipas ang ilang taon, at sa panahong iyon, ang pinsala ay maaring hindi na maibabalik. Isipin ninyo na gumawa ng isang bagay para sa kasiyahan at magtapos sa talamak na sakit. Iyon ay isang katotohanang nakita ko nang higit sa isang beses. Alam ko ang pang-akit ng mga ineksyon na ito. Alam kong ibinebenta sila bilang mabilis, simple at diskreto. Para sa isang babae na gumugol ng maraming taon sa tahimik na pag-aalala tungkol sa mga pagbabagong ito, maaari itong magmukhang isang milagrosong sagot. Ngunit hinihimok ko kayo, huwag isapanganib ang inyong pangmatagalang kalusugan para sa panandaliang pag-asa. Walang mga shortcut pagdating sa isang bagay na ganito kadiliko at personal. Karapat-dapat kayo sa mas mahusay kaysa sa isang pangako sa tagong lugar o isang hindi napatunayang paggamot. At kung nagkaroon na kayo ng mga ineksyon, huwag magpanik ngunit magpatingin. Ang isang konsultasyon sa isang board-certified na gynecologist ay makakatulong na masuri ang anumang mga komplikasyon at gabayan kayo sa mga susunod na hakbang.
Kaya saan tayo nito iniiwan? Natuklasan na natin ang mga non-surgical na pamamaraan, therapy estrogen moisturizers, at ang seryosong babala laban sa mga iniksyon. Ito ang mga landas na nag-aalok ng posibilidad ng walang kutsilyo. Ngunit para sa mga mausisa pa rin, tungkol sa surgical intervention marahil dahil naubos na nila ang lahat ng iba pang mga option o nahaharap sa mga natatanging pangyayari, mayroon pang dapat isaalang-alang. Ang susunod ay hindi para sa mga mahihina ang loob. Susuriin natin ngayon ang mga option sa operasyon, ang mabuti ang masama, at ang talagang mapanganib. Kung nagtaka ka man kung ano talaga ang nangyayari sa mga klinika ng cosmetic gynecology o kung alinman sa mga operasyong ito, ay talagang sulit, hindi mo gugustuhing makaligtaan ang susunod. Mga option sa operasyon isang mas malapit na pagsusuri. Una, labiaplasty. Maliit na pagbabago, malaking panganib. Sa tuwing binabanggit ng isang pasyente ang operasyon bilang isang option para baguhin ang kanyang itsura, sa ibabang bahagi, humihinto ako sandali bago sumagot. Hindi dahil walang masabi, kundi dahil ito ay isa sa mga pinaka-emosyonal na desisyon na maaaring gawin ng isang babae. Sa yugtong ito ng buhay pagkatapos ng 6'2", pagkatapos ng mga dekada ng pamumuhay, pagtatrabaho, pagpapalaki ng mga pamilya, at pagdaan sa mga tagumpay at kabiguan ng mga relasyon, ang pagnanais na maging mas kumpiyansa sa iyong katawan ay hindi mababaw. Ito ay pagiging tao. Ito ay personal at karapat-dapat ito sa buong katotohanan, hindi sa marketing spin. Ang labiaplasty isang pamamaraan upang bawasan ang laki ng panloob na labia minora ay madalas na ipinakikita bilang go-to surgical option para sa mga kababaihan na hindi masaya sa kanilang itsura. Ang pamamaraan ay nagsasangkot ng paggupit sa tissue ng labia. Sa papel mukhang lohikal baguhin ang hugis, maging mas malinis ang pakiramdam. At oo, sa ilang mga kaso, maaari itong magresulta sa isang nakikitang pagbabago. Ngunit ang hindi nila laging sinasabi sa iyo ay ang pagbabagong ito ay may kapalit. Ang totoo, ang pamamaraang ito ay purong kosmetiko. Iyon ang isa sa mga pinakamalaking maling akala na nakikita ko. Hindi nito pinapabuti ang sexual function lubrikasyon o ang kakayahang mag-orgasm. Sa katunayan, isa sa mga pinakamalaking panganib ay ang permanenteng pinsala sa nerve na maaaring humantong sa pagkawala ng pakiramdam sa isang napakasensitibong lugar. Iyon ay isang detalye na bihirang i-advertise, ngunit ito ay isang tunay at nakapipinsalang resulta. Nakakita na rin ako ng mga komplikasyon tulad ng masakit na pagpepeklat sa lugar ng hiwa, isang hindi natural o sobrang ginawa, na itsura o talamak na sakit na nagpapahirap sa pagsusuot ng masikip na damit o kahit na sa pag-upo. Sa kabila ng operasyon, maraming kababaihan ang nag-uulat ng patuloy na hindi kasiyahan sa mga resulta. Naaalala ko ang isang pasyente, si Lita, na lumapit sa akin matapos sumailalim sa operasyon sa isang pribadong klinika. Siya ay nasa huling bahagi ng kanyang 60s diborsyada at nakakaramdam ng pag-iisa. Sinabi niya sa akin na pinangakuan siya ng isang mas bata, mas malinis na itsura. Sa halip, nagtapos siya na may nabawasang pakiramdam, talamak na discomfort at isang malalim na pakiramdam ng pagsisisi. Ang pinakamasakit, sabi niya, ay hindi ang perang ginastos o ang pisikal na paggaling. Ito ay ang emosyonal na pagkabigo. Inakala niyang aayusin nito ang isang bagay sa loob niya, ngunit hindi. Kaya lagi kong sinasabi kong isinasaalang-alang ninyo ang landas na ito, pumasok kayo ng bukas ang mga mata. Siguraduhin na ang inyong siruhano ay board certified, may karanasan at tapat tungkol sa mga resulta. At higit sa lahat, siguraduhin ninyong naiintindihan ninyo kung ano talaga ang inaasahan ninyong makamit. Dahil hindi kayang ayusin ng kutsilyo ang problemang emosyonal. Pangalawa, mga prosedura ng designer vagina. Experimental, kadalasang hindi epektibo. Mayroong isang bagay sa mga terminong tulad ng vaginal rejuvenation o vaginoplasty
na nagdadala ng parehong pag-asa at takot para sa maraming nakatatandang kababaihan na tahimik na nakipaglaban sa mga inseguridad. Sa loob ng maraming taon, ang ideya ng isang mas advanced na surgical procedure, isang bagay na nangangako ng mga dramatikong resulta, ay maaaring parang isang huling paraan, marahil kahit isang himala. Ngunit bago ninyo ipagkatiwala ang inyong tiwala sa mga teknik na ito, nais kong gabayan kayo sa kung ano talaga ang mga ito, kung ano ang kanilang ipinapangako, at kung ano ang madalas nilang hindi na ibibigay. Ang mga pamamaraang ito na madalas na pinagsasama-sama sa ilalim ng terminong designer vagina surgery ay maaaring magsama ng anumang bagay mula sa pagpapasikip ng ari, vaginoplasty, hanggang sa pagbabawas ng clitoral hood o fat grafting sa panlabas na labia. Sa teorya, ito ay parang reconstruction, paghuhubog muli ng isang bagay na nararamdaman na nagbago dahil sa panganganak o edad. Ngunit ang katotohanan ay mas hindi mahuhulaan. Karamihan sa mga pamamaraang ito ay itinuturing na eksperimental at hindi medikal na kinakailangan. Hindi pa sila na-standardize, hindi sila inendorso ng mga pangunahing medikal na organisasyon para sa mga kosmetikong dahilan, at kulang sila sa mga pangmatagalang pag-aaral na nagpapakita ng pari-parehong tagumpay. Ang mga resulta ay lubhang nag-iiba mula sa isang pasyente hanggang sa susunod at nakalulungkot. Gayun din ang mga komplikasyon. Ang ilang mga teknik ay gumagamit ng fat grafts, kung saan ang taba ay kinukuha mula sa tiyan o hita at iniiniksyon sa panlabas na labia upang lumikha ng isang mas matambok na itsura. Bagamat maaari itong lumikha ng isang pansamantalang pagtaas sa kapunuan ng taba, ay madalas na muling sinisipsip ng katawan sa loob ng ilang buwan na nag-iiwan ng hindi pantay na texture o kahit na mga nakikitang bukol. Ang iba pang mga paraan, tulad ng vaginoplasty, ay naglalayong higpitan ang vaginal canal, ngunit may mataas na panganib na lumikha ng peklat na maaaring maging masakit sa pakikipagtalik, isang kondisyon na tinatawag na dyspareunia. Naaalala ko ang isang ginang na nagngangalang Maria na lumapit sa akin para sa isang pangalawang opinyon matapos sumailalim sa isang rejuvenation procedure sa ibang bansa. Siya ay 66, kamakailan lamang nagretiro at ginastos ang karamihan sa kanyang ipon sa operasyon. Ang inaasahan niyang magbibigay sa kanya ng bagong kumpiyansa ay nag-iwan sa kanya na pakiramdam ay nasira ang itsura at naging mailap. Sinabi niya sa akin, pumasok ako na umaasang maibabalik ang katawan ko bago ako magkaanak. Lumabas ako na parang may nawalang piraso sa aking pagkatao. Iyon ay isang pangungusap na hindi ko malilimutan. Ang pinakamalaking isyu sa mga operasyong ito ay hindi lamang ang pisikal na panganib. Ito ay ang emosyonal na pasanin ng hindi natupad na mga inaasahan. Hindi ito mga mabilis na pamamaraan. Mayroon itong tunay na sakit, mahabang panahon ng paggaling, at ang nakakatakot na posibilidad na ang mga bagay ay maaaring magmukhang o maramdaman na mas masahol kaysa dati. At para sa mga nakatatandang kababaihan, ang paggaling ay maaaring mas mabagal, mas komplikado, at mas nakahiwalay. Kaya umiiral ang mga pamamaraang ito, ngunit bihirang inirerekomenda ng mga pangunahing institusyong medikal para sa pagpapahusay ng kosmetiko. Maliban kung ikaw ay nakikitungo sa isang tiyak na medikal na kondisyon tulad ng pelvic organ prolapse o reconstruction pagkatapos ng cancer, ang mga pamamaraang ito ay madalas na nag-iiwan ng mas maraming peklat kaysa sa mga solusyon. Pangatlo, mga clinical trial, ang tanging responsableng landas sa operasyon pagdating sa mga advanced o surgical na paggamot para sa kalusugan ng ari. Karamihan sa mga kababaihan ay naghahanap ng dalawang bagay, tunay na mga resulta at tunay na kaligtasan. Ngunit ang malungkot na katotohanan ay marami sa mga pamamaraan na ina-advertise ngayon, lalo na online o sa mga medispa, ay nangangako ng higit pa sa kaya nilang ligtas na ibigay.
Iyon ang dahilan kung bakit kung seryoso ninyong isinasaalang-alang ang anumang bagong paggamot, maging ito ay laser radiofrequency o isang bagong surgical technique, meron lamang isang landas na maaari kong irekomenda nang may malinis na konsensya ang pakikilahok sa isang clinical trial. Ngayon alam kong ang salitang trial ay maaring nakakatakot. Para sa ilan ito ay nagpapahiwatig ng mga imahe ng pagiging eksperimento o hindi alam kung ano ang iyong pinapasok. Ngunit sa katotohanan ng isang clinical trial, kapag pinapatakbo ng isang kagalang-galang na institusyon tulad ng isang ospital, ng unibersidad, ay nag-aalok ng isang bagay na hindi kayang ibigay ng karamihan sa mga pribadong klinika, transparency pangangasiwa at tapat na pananagutan. Sa isang clinical trial lahat ay sinusubaybayan ng isang IRB o Institutional Review Board. Ito ay isang panel ng mga doktor ethicist at mananaliksik na tinitiyak na ang bawat pasyente na naka-enroll ay tinatrato ng may etika, na ang mga pamamaraan ay ligtas at na ang anumang mga side effect o komplikasyon ay sinusubaybayan at iniuulat ng detalyado. Hindi ka pumapasok sa hindi alam. Pumapasok ka sa isang maingat na idinisenyo, lubos na pinangangasiwa ang medikal na kapaligiran kung saan ang iyong kapakanan ang nauuna, hindi ang kita. At habang ang mga option sa loob ng mga pagsubok na ito ay maaaring limitado, malaki ang bentahe. Nakakakuha ka ng access sa mga cutting-edge na technique na madalas na isinasagawa ng ilan sa mga nangungunang manggagamot sa larangan, habang bahagi ka ng isang bagay na maaaring makatulong sa paghubog ng hinaharap ng kalusugan ng kababaihan. Hindi ito tungkol sa pagiging isang test subject. Ito ay tungkol sa pagiging bahagi ng medical na pag-unlad. Isang pasyente na hindi ko malilimutan ay si Patricia. 71 taong gulang byuda at puno pa rin ng tahimik na pagmamalaki. Hindi niya gusto ng mga gimmick, gusto niya ng mga sagot. Matapos magsaliksik ng mag-isa, nag-enroll siya sa isang clinical trial na pinapatakbo ng unibersidad na nagsusuri ng isang bagong laser therapy upang gamutin ang vaginal atrophy. Ang proseso ay mabagal, ang screening ay mahigpit at ang mga inaasahan ay makatotohanan. Ngunit higit sa lahat, alam ni Patricia na bawat hakbang ay naidokumento, pinag-aralan at sinuri hindi lamang para sa kanya, kundi para sa ibang mga kababaihan na maaaring makinabang sa hinaharap. Ang kanyang mga resulta ay katamtaman, ngunit totoo malaking pagbuti sa kanyang mga sintomas at tulad ng sinabi niya, isang bagong pakiramdam ng pag-asa. Sinabi niya sa akin pagkatapos, ang pinakamahalaga ay naging bahagi ako ng isang bagay na tapat na hindi ako niloko. Ang mga clinical trial ay hindi ginagarantiyahan ang tagumpay. Hindi sila madaling hanapin at hindi sila isang mabilis na daan patungo sa pagbabago. Ngunit para sa mga kababaihan na tunay na nakatuon sa landas na ito, nag-aalok sila ng pinaka-ethical at medical na tamang paraan pasulong. Huling pagninilay, ano ba talaga ang mahalaga bukod sa salamin? Matapos ang lahat ng ating natalakay, mga non-surgical na technique, mapanganib na pamamaraan, siyentipikong pag-aaral, personal na mga kwento panahon, na upang humakbang tayo pabalik at itanong ang tanong na tunay na mahalaga, bakit napakaraming kababaihan pa rin ang labis na nagmamalasakit dito, lalo na sa pagtanda? Ang sagot ay hindi palaging tungkol sa sex. Para sa marami, ito ay tungkol sa pagkakakilanlan. Ito ay tungkol sa pakiramdam na mahalaga pa rin tayo, na tayo ay buhay pa rin, pambabae pa rin, konektado pa rin sa ating mga partner, sa ating sarili, at sa babaeng lagi nating nakikita sa salamin. Sa yugtong ito ng buhay, ang pagnanais na maging buo muli, na maging sapat, ay maaring kasing lakas pa rin ng dati. Ngunit ang inaasahan kong natutunan ninyo mula sa lahat ng ating sinuri ay ito: ang inyong halaga ay hindi nasusukat sa inyong itsura, hindi kailanman. At habang inalok tayo ng siyensya ng ilang kasangkapan, ilang landas,
Ilang maingat na pinag-aralan na posibilidad para sa pagbabago, ang mga pagbabagong iyon ay nangangahulugan ng napakaliit kung hindi ka muna naniniwala sa iyong sariling halaga. Nakilala ko ang mga kababaihan na nakaramdam ng pagbabago dahil sa isang simpleng estrogen cream, hindi dahil ginawa silang iba sa itsura, kundi dahil ang pagkilos ng paggawa ng isang bagay para sa kanilang sariling ginhawa ay muling nagpaalab sa kanilang pakiramdam ng kontrol, layunin at dignidad. Nakilala ko rin ang mga kababaihan na sumailalim sa operasyon para lamang makaramdam na mas wasak pagkatapos dahil ang talagang hinahabol nila ay hindi pisikal. Ito ay emosyonal na pagaling at walang scalpel na makapagbibigay sa iyo niyan. Kung nakarating kayo hanggang dito, malinaw na kayo ay isang taong maalalahanin, mausisa at nakatuon sa pagpapabuti ng inyong sarili. Iyon pa lamang ay naglalagay na sa inyo sa isang pambihirang grupo. Karamihan sa mga tao ay masyadong nahihiya kahit na itanong ang mga tanong na inyong buong tapang na hinarap. At ang tapang na iyon ang kahandaang harapin ang isang bagay na napaka-personal ay nararapat na kilalanin at igalang. Kaya saan kayo pupunta mula rito? Magsimula sa pagiging tapat sa inyong sarili. Ano ba talaga ang gusto ninyo? Ito ba ay isang tiyak na itsura? O ito ba ay ang pakiramdam na kanais-nais muli, may kumpiyansa muli, buhay muli? Kung ito ay ang huli at para sa karamihan ng mga kababaihan, ganoon nga, hinihikayat ko kayong magsimula sa mga pamamaraan na nagtatayo hindi lamang ng pisikal na pagbabago, kundi ng emosyonal na lakas. Para sa ilan, nangangahulugan nyo ng sa wakas ay pakikipag-usap sa isang tao, isang therapist, isang doktor, isang partner. Para sa iba, maaring mga hulugan ito ng pagtatalaga sa isang ligtas non-surgical na paraan tulad ng local estrogen therapy at pagiging consistent dito sa paglipas ng panahon. At para sa iilan, maaring mga hulugan ito ng pagtuklas sa mga clinical trial, hindi dahil sa desperasyon, kundi ng bukas ang mga mata at mga inaasahan na nakabatay sa realidad. Ngunit anuman ang inyong piliin, gawin ito mula sa isang lugar ng paggalang sa inyong sarili. Huwag habulin ang pagiging perpekto, huwag maniwala sa takot, at huwag mahulog sa sinumang nagpaparamdam sa iyo na hindi ka sapat maliban kung ayusin mo ang iyong sarili. Kayo ay sapat na, at anumang bagay na pipiliin ninyong ituloy mula rito ay dapat na isang bonus lamang, hindi isang kahilingan para maging buo. Isa sa mga pinakadakilang aral na natutunan ko mula sa aking mga nakatatandang pasyente ay ang mga kababaihan na tumatanda ng maayos ay hindi ang mga lumalaban sa bawat kulubot o bawat pagbabago. Sila ang mga natututong umangkop ng may biyaya, may tapang at may kalinawan tungkol sa kung ano talaga ang mahalaga. Hindi sila nagsasayang ng enerhiya sa paghahambing ng kanilang sarili sa mga hindi makatotohanang ideal. Sa halip na mumuhunan sila sa mga tunay na koneksyon, tunay na kalusugan at tunay na layunin. At hindi ba yon ang gusto nating lahat? Sa huli, hindi lamang isang mas magandang katawan, kundi isang mas magandang relasyon sa ating sarili. Ginugol ninyo ang inyong buhay sa pagbibigay sa iba, sa pagpapakita sa pagtatrabaho ng husto, sa pagtitiis sa sakit. Ngayon oras na para magbigay ng isang bagay pabalik sa inyo. Maging ito man ay kumpiyansa, ginhawa o kalinawan nagsisimula. Ito sa pagpaparangal sa inyong kwento, mga kapintasan, takot at lahat, at pagsulong mula sa isang lugar ng lakas. Isang huling kaisipan mula kay Dr. De La Paz. Ang pinakamahalagang aral sa buhay na maibabahagi ko, lalo na mula sa mga dekada, kasama ang mga kababaihan na naglalakbay sa kanilang mga huling taon, ay ito. Ang inyong tunay na sukat ay wala sa anumang pisikal na dimensyon, kundi sa lalim ng inyong karakter, sa lakas ng inyong mga koneksyon, at sa tapang kung paano ninyo isinasabuhay ang inyong katotohanan. Ang pagtanda ay nag-aalok ng isang malalim na pagkakataon upang ilipat ang pokus
mula sa panlabas na pagpapatunay tungo sa panloob na kapayapaan at pagtanggap sa sarili. Yakapin ang karunungan na kaakibat ng karanasan at unawain na ang inyong halaga ay noon pa man at magpakailanman ay likas at hindi matitinag. Maraming salamat po sa inyong pagdalo sa pakikinig at sa pagiging isang uri ng babae na hindi tumatakbo sa may hirap na tanong, kundi naghahanap ng mga sagot ng may tapang. Kung ang talakayang ito ay nagbigay sa inyo ng bagong pananaw o nakatulong sa inyong maramdaman na kayo ay nakikita, sana ay ibahagi ninyo ito sa mga kaibigan, pamilya, o sino mang sa tingin ninyo ay maaaring makinabang. Mayroong hindi mabilang na iba pang mga kababaihan diyan, mga babaeng tulad ninyo, na nakaupo pa rin sa katahimikan nag-iisip kung nag-iisa sila. Hindi sila nag-iisa. At ngayon, hindi na rin kayo mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba kasama ang inyong mga iniisip o katanungan. Kung nakita ninyong nakatulong ang impormasyong ito, mangyaring isaalang-alang ang pag-subscribe para sa higit pang mga pananaw sa kalusugan at kagalingan ng kababaihan.